Umaasa ang Bangladesh government na may maibabalik pa sa kanila mula sa ninakaw na $81 million sa Bangladesh Central Bank. Bukod sa $4.63 million cash na ibinalik kahapon ng junket operator na si Kim Wong. Tinanggap at binilang ito kahapon ng Anti-Money Laundering Council sa harap ni Bangladesh Ambassador John Gomes. We have accepted that money. And we are also hopeful that the rest of the money should also be accounted for. As you know that today in the newspaper we have seen that one of the senators, he has mentioned about $34 million. So we are hopeful that this would be a step in the right direction if we can recover this $34 million as projected in the newspaper. Bukod sa nauna na niyang isinauling $4.6 million, ipinangako din ni Wong na isasauli ang $10 million o 450 million pesos na pambayad utang sa kanya ng junket operator din na si Gao Shua. Sa Senado raw sa susunod na hearing, maghaharap siya ng letter of intent na ibalik ang 450 million pesos sa loob ng 15 hanggang 30 araw. Ngayon, pati na yung utang niya sa akin, dahil ilalabas ko na po yung binayaran. Sabi ni Anggala, sina-challenge niya po ako, di ba? Na kung ibalik po natin, di ba, mas maganda. So, kausap ko yung dalawang anak ko na sinasabi nila, miski maghirap tayo, kailangan ibalik po natin. Opo, konsensya lang, sabi ng anak ko. Ang Soler naman, nagsabi na sa pagdinig ng Martes na pwede nilang ibalik ang nasa pangangalaga nila ngayong $2.4 million o 107 million pesos na nahold nila nang pumutok ang issue. May nakuha rin ng Soler na mahigit 1 million pesos sa kwarto ng isang junket group. May sinasabi ring naiwan sa Midas Hotel na $870,000. Sabi naman ni Wong, may hawak pa ang remittance company na PhilRem na $17 hanggang $18 million. Pero sinabi na ng PhilRem sa Senado na narimit na nila lahat ng pumasok sa kanilang $81 million. Wala na raw natira sa kanila bukod sa kinita nila mula sa transaksyon na 10 million pesos na pinangako rin nilang ibabalik sa Bangladesh government. Mark Salazar, GMA News.